Ang gabunan ng gabi sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng Visayas, may kwento ng isang nilalang na matagal nang bumabalot sa takot ng mga tao. Hindi siya basta aswang, hindi rin basta halimaw. Siya ang tinatawag na gabunan, ang nilalang ng hangin, ng dilim at ng katahimikan ng gabi. Sabi ng mga matatanda, matagal nang naninirahan sa baryo ang gabunan mula pa noong panahon ng mga ninuno. Tuwing hating gabi, kapag ang buwan ay natatakpan ng ulap at ang paligid ay tahimik na tahimik, biglang may malamig na hangin na dadaan. Unay mahina pero unti-unting lumalakas. Kasabay nito maririnig ang kakaibang tunog na parang pakpak ng dambuhalang paniki. Whoosh, whoosh. Dahan-dahang umiikot sa paligid. Huwag kang lalabas kapag ganitong oras, yung sabi ng matatanda. Baka gabunan yan. Sinasabing ang gabunan ay may malalapad na pakpak, itim na parang uling, at mga matang kumikislap sa dilim. May mga kwento na kaya nitong maghiwalay ang katawan. Ang itaas na bahagi ay lilipad sa langit para manghuli, habang ang kalahati ay naiiwan sa lupa, nakatago sa likod ng mga punong saging o sa ilalim ng bahay. Kapag gutom ito, ang hinahanap ay dugo ng tao, lalo na ang mga buntis o mga batang may sakit, dahil sabi ng matatanda, ang dugo ng inosente ang pinakamasarap sa lahat para sa gabunan. Tahimik itong lumalapit sa bubong. Halos walang marinig na ingay. Ang mga aso biglang titigil sa tahol. Ang mga manok biglang tatahimik. Tanging ang hangin lang ang mararamdaman. Malamig, matalim, at may halong kakaibang amoy ng langis at usok. Minsan may mga nakakarinig ng mahinang tuktok, tuktok sa kisame. May mga aninong dumaraan sa dingding, mabilis parang aninong walang katawan. Sabi ng matatanda, kapag narinig mo yon, huwag kang titingin, huwag kang kikilos. Dahil kapag nagtama ang mga mata ninyong dalawa, maamoy ka ng gabunan at hinding-hindi ka na makakatakas. Kinabukasan, may mga natatagpo ang katawan sa gilid ng bukirin. Maputla, tuyo ang balat at may dalawang marka sa leeg. Sabi ng mga tao nilapitan daw ng gabunan habang natutulog. Isang gabi may lalaking uminom sa bayan at kinabi ng uwi. Naisip niyang wala naman sigurong masama kung dadaan siya sa daan sa may sagingan. Habang naglalakad siya, naramdaman niyang lumalakas ang hangin. Umiikot, malamig at may halong kakaibang amoy. Bigla niyang narinig ang whoosh, whoosh sa itaas. Pagtingala niya may nakita siyang aninong dumaan. Malapad, mabilis at may kumikislap na dalawang mata. Tumakbo siya. Pero sa bawat hakbang niya parang may sumusunod. Hangin lang ang maririnig. Ngunit ramdam niya ang bigat ng presensya sa likod niya. Nang malapit na siya sa bahay, bigla niyang narinig ang bulong na mahina. Parang mula sa hangin mismo. Hindi ka na makakatakas. Kinabukasan, nakita siyang nakahandusay sa daan. Maputla, walang dugo.